Pag-usapan pa natin ang karaoke rental business kasama si Mobile Journal, Amy Atienza. Nako, Amy, matik na yan, di ba? Pag may mga birthday, handaan sa bahay, ano? Actually, nung bata ko, Pops J, marami lagi sa amin. Suki ba kayo? Oo, Pops J. So, nung bata ko, laging pinapakanta yung kaming magkakapatid sa video. Okay. Sample nga. No, wag na muna, Pops J. Kamusta raw ba ang negosyo ni Jean ngayon kumpara noon? Well, sobrang laki daw kasi yun nung naging difference, lalo na nung before pandemic kasi talagang dun yung peak, yung masasabi niyang peak. Kasi nag-start siya ng business 2009. So from 2009, tapos nung dumating talaga yung pandemic, dun medyo nawala talaga yung business kasi bukod sa hindi nga makakalabas at makakapagbakasyon yung ibang mga families, mas naging talamak na rin yung video okay sa online, lalo na sa mga different social media platforms. Bukod sa kalaban na nila ang mga digital video okay, ano pa ba yung mga hamon sa ganitong negosyo? Yung sinabi sa akin, Pops J, very high maintenance daw kasi yung pag-maintain talaga nitong mga video. Okay? So, kapag may sira, kailangan talaga nila puntahan, i-check, hindi pwedeng sasabihin lang sa kanila kung ano yung nangyari, tapos madadiagnose na agad nila. So, ganun siya ka-high maintenance. Tapos, may times din talaga, Pops J, na hindi na kayang ayusin. So, kailangan nang i-discard yung mismong player na karaoke. So, meron na ding mga times daw na si Jean na talagang diniscard na lang nila yung karaoke machine para mapalitan ng bago. Yung problema pa niyan, ang laki kumain ng espasyo, no? Yes, so yung storage, isa rin sa mga problema. Anong ginagawa nila, Jean? Para kahit papaano, makilala pa rin ang, na nagpaparenta sila. So, nung pandemic, actually, nag-start sila ng Facebook page para doon na nga daw mas makita. Dahil may mga families pa rin naman daw talagang naghahanap ng mga traditional na karaoke machine. So, ang ginawa nila para lang din ma-integrate yung digital, pati yung traditional, may choice sila kung yung flat screen na TV ba yung hihiramin or yung lumang TV talaga ng mga karaoke machines. Magkano ba ang ginagastos nila sa maintenance? Matindi rin ba ang gastos? Mataas ba? Well, ang sinabi sa akin, Pops J, syempre, merong around 1,000 na daw yung nagagastos nila. Pero dahil nga meron silang personal na technician, mas bumababa naman yung cost. Tapos, ang nagiging problem nga lang kapag medyo matumal, lalo na pag mga season na hindi naman masyadong ma-party yung mga tao, doon na sila nahihirapan kasi kailangan talaga weekly na check up yung mga karaoke machines. Pagka Pasko, yung mga Christmas party, Pag Christmas party, madami, Pops J. Okay, maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.